Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Tayo na't simulan na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Nagsimula ang eksena ng may isang kotsero na nagmamaneho ng karwahe sa loob ng kagubatan. Biglang may lumabas na isang lalaki mula sa mga palumpong at pinahinto ito. Tinanong ng kotsero kung may problema daw ba. Sumagot ang lalaki na wala naman daw, pero sinabi nitong ibigay na lang daw nito ang lahat ng dala niya kung ayaw nitong mamatay. Nakiusap ang kotsero na patawarin siya at huwag siyang saktan. Habang nangyayari ito, pinapanood sila ni Mui at ng kanyang mga kasama mula sa tagong lugar. Napansin agad ni Mui na bandido ang lalaki, ipinaliwanag ni Mui na ang mga bandido ay nagtatago sa kagubatan at naghihintay ng mga nabibiktima nito. Sinabi rin niya na kahit mukhang kahawig sila ng mga underworlders, ay may malaking pagkakaiba din daw ito. Ang mga bandido daw ay marunong sa martial arts at mas organisado at ang mga nakalaban nila dati ay may sariling layunin dahil sinanay sila ng Red Wolf Sword. Ibig sabihin, iba ang galaw at sistema ng mga bandido. Dagdag pa ni Mui, na kung may makita silang bandido, ay dapat nilang isipin na may malapit na kuta. Ayon sa kanya, may humigit kumulang 5 kuta sa paligid ng pawang, kahit hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ay sigurado siyang mas malalakas ang mga ito kaysa sa mga nauna nilang nakalaban. Nagtanong si Moa kung bakit niya ito sinasabi, at doon ay ibinunyag ni Mui na sila ang aatasang paksain ang mga kutang iyon sa loob ng 3 araw. Bawat isa sa kanila ay haharap sa tig-isang kuta, habang ang iba ay manunood lang. Nagulat ang mga junior disciples sa mga sinabi ni Mui. Tinanong ni Moa kung may nagawa ba daw silang mali. Ipinaalala ni Mui na muntik na silang mamatay dahil hindi sila handang lumaban ng seryoso at hindi daw sila handang manakit ng kalaban. Ipinaliwanag niya na ang misyon na ito ay para harapin ang takot nila. Sumang-ayon naman si Muchol at sinabing tama si Mui, kahit hindi gusto ni Moa at Mujin, alam nilang may punto si Mui. Tinanong ni Mujin si Mui kung paano niya kinaya ang manakit o pumatay. Hindi agad nakasagot si Mui, ngunit sinabi nito na natakot din siya noon. Natakot siyang mamatay kung hindi niya uunahan ang kalaban. Inamin niya na natatakot pa rin siya, para sa sarili niya at para sa mga kasama niya. Kaya ginagawa niya ang kailangan para hindi mangyari ang kinatatakutan nito. Dagdag pa niya, na bawat tao ay may sariling dahilan sa pakikipaglaban. Kailangan lang nilang mahanap ang sarili nilang paraan. Sinabi niya kay Muchol na ituturo niya ang teknik na nakita nito, depende sa magiging performance niya sa misyon nila ngayon. Pagkatapos, sinabi ni Mui na ipapakita muna niya kung paano ito gawin. Lumabas siya mula sa pinagtatagwan, at mabilis na pinabagsak ang bandido, at pinilit itong dalhin siya sa kanilang kuta. Pagdating doon, hindi nagtagal at natalo niya ang pinuno at ang iba pang bandido, winasak din niya ang buong kuta nito. Mula noon, nagsimula ang kanilang pagsasanay. Sa araw, nagmamasid sila at sa gabi, ay inaatake nila ang mga kuta ng mga bandido. Sa simula, nag-aalangan ang mga disipulo, pero habang tumatagal, natuto silang kumilos ng mas mabilis at mas sigurado. Lahat ay umayos, maliban kay Mujin. Hindi siya mahina, sa katunayan, mahusay pa siya sa ibang disipulo, pero nag-aalangan pa rin siya kapag kailangan ng pumatay. Naiintindihan ni Mui ang sitwasyon niya, pero alam niyang si Mujin lang ang makakaayos nito. Pagkatapos ng 2 araw, natapos nila ang lahat ng kuta at mas mabilis pa ito kaysa sa inaasahan. Pinuri sila ni Mui at sinabi na tutuloy sila sa Wien. Pinayuhan niya silang magpahinga. Tinanong ni Moa kung ano ang gagawin nila. Sa araw na iyon, ipinaalala ni Mui na tuturuan niya si Muchol ng bagong teknik. Sinabi rin niya na tutulungan siya ng lahat. Hindi natuwa si Moa dahil gusto sana niyang magpahinga. Pagkatapos, ipinakita ni Mui ang teknik kay Muchol. Sa isang atake, nakagawa siya ng malaking hukay sa lupa. Nagulat ang lahat sa ipinakita ni Mui. Ipinaliwanag niya na ito ay ang 6-fold combo sword technique, pero binago niya sa pamamagitan ng pagdagdag ng bigat. Sinabi niya na ang teknik ng kanilang sekta ay tuloy-tuloy kahit maputol ang galaw. Dahil dito, pwede itong pagsamahin sa ibang teknik. Ipinakita rin niya ang sarili niyang bersyon na may kasamang ilusyon at pagbabago. Ikinwento niya na may naunang gumamit ng ganitong ideya, at pinag-aralan nito ng malalim ang teknik. Pero ayon kay Mui, hindi pa kumpleto ang ganitong paraan kaya wala pa silang sapat na pundasyon para dito.
Pinalaan niya si Muchol na maaaring delikado ang pag-aaral ng hindi pa kumpletong teknik, ngunit sa huli, ay tinanong niya si Muchol kung sigurado daw ba ito sa kanyang pinili. Sandaling natahimik si Muchol, pero agad niyang sinabi na gusto niyang matutunan ito. At doon nagsimula ang susunod niyang hakbang. Matapos sabihin ni Muchol na gusto niyang matutunan ang teknik, agad silang nagsimula sa pagsasanay. Buong gabi nilang inensayo ang tamang tindig at galaw. Pinanood naman sila ni Mua at Mujin habang paulit-ulit nilang ginagawa ang parehong galaw. Kalaunan, ay nainip si Mua at naisip nitong umalis na lang sila. Mahina niyang tinawag si Mujin at sinabi na umalis na lang sila sandali. Nagulat naman si Mujin pero sumama rin ito kalaunan. Habang nagsasanay si Muchol, itinama siya ni Mui. Sinabi niya na nasanay si Muchol sa prinsipyo ng ilusyon sa paggamit ng espada. Pinayuhan niya itong kalimutan muna iyon at mag-focus sa prinsipyo ng bigat. Ipinaisip niya ang kaibahan ng paraan ng paggamit nila ng espada. Habang pawis na pawis, sinabi ni Muchol na naiintindihan niya daw ang sinasabi ni Mui at ipinagpatuloy nito ang pag-eensayo. Samantala, bumaba ng burol si Mua at Mujin at pumunta sa bayan para obserbahan ang mga underworlders. Sa bayan, may isang amo na pinapagalitan ang kanyang tauhan dahil mabagal daw ito. Sumagot ang tauhan na masakit ang kanyang likod at tiyan mula pa kahapon, ito pala ay isang underworlder. Napansin ni Mua na maayos ang sitwasyon sa bayan at naalala nito ang sinabi ng kanyang senior, na maraming underworlder ang napilitan lang sa kanilang kalagayan. Kung bibigyan daw ng pagkakataon, ay kaya rin nilang magtrabaho ng maayos. Hindi yun inaasahan ni Mua dahil dati, iniisip niyang wala silang silbi. Akala pa niya nagpapanggap lang ang mga ito dahil alam nilang binabantayan sila, pero hindi na niya ito masyadong inisip dahil hindi na rin sila makagamit ng martial arts. Naisip ni Mua na baka may iba pang ginagawa si Mujin, kaya nagpasya siyang bumalik na lang at magpahinga. Pakiramdam niya ay sapat na ang ginawa niya sa mga nakaraang araw. Habang papalikod siya, may tumawag sa kanya. Mabilis niyang hinugot ang espada ngunit pagharap niya, ay nakita niya ang isang babae at isang batang babae. Nakilala niya ang babae, ito pala ang iniligtas niya noon. Humingi ng paumanhin ang babae at ipinakilala ang batang kasama niya bilang kanyang kapatid na si Yungyung. Agad ibinaba ni Mua ang kanyang espada at tinanong niya ang kalagayan ng sugat ng babae at humingi rin ito ng paumanhin kung natakot niya ang bata. Habang nag-uusap sila, nagpasalamat si Yungyung kay Mua. Nagulat si Mua at hindi agad nakapagsalita. Unti-unti siyang naging emosyonal at napaisip siya kung ito ba ang dahilan kung bakit may mga mandirigmang lumalaban para sa iba. Halos mapaluha ito sa saya. Ipinaliwanag ng babae na mabilis gumaling ang kanyang sugat. Dahil kay Mua, nairaos nila ang libing ng kanilang ama. Nagulat si Mua sa kanyang narinig at agad naunawaan ang sitwasyon nila. Yumuko siya at humingi ng paumanhin dahil hindi daw siya nakatulong noon. Pero sinabi ng babae na hindi niya kailangan mag-sorry, nagpapasalamat pa nga siya dahil nailigtas siya at hindi naiwan mag-isa ang kanyang kapatid. Tumingin si Yungyung kay Mua at sinabi na gusto niyang maging isang mandirigmang may dangal paglaki niya. Lalong naantig ang puso ni Mua at napaluha. Sinabi nito sa bata na kaya nitong maging ganoon balang araw, at mas hihigit pa ito sa kanya. Nag-alala ang babae at tinanong si Mua kung may masakit ba sa kanya. Sumagot naman si Mua na wala, naging emosyonal lang daw ito. Pagsapit ng gabi, maliwanag ang buong bayan. Sa loob ng isang tuluyan, makikita si Mujin na tahimik na nakaupo at malalim ang iniisip. Kinabukasan, hinihingal si Mua habang naglalakad. Sinabi niya kay Mui na bagalan lang daw ang lakad nito, hindi niya maintindihan kung bakit ang bilis nito. Sumagot naman si Mui na normal lang daw ang lakad niya at mabagal lang daw si Mua. Tinanong niya kung naging kampante ba ito dahil sa nakapagpahinga sila ng isang araw. Idinagdag pa niya na tila napabayan nito ang pagsasanay. Napabulong si Mua na sana ay hindi na lang daw sila nagpahinga. Tinanong nito kung bakit sila pinagpahinga. Biglang tumingin si Mui sa kanya ng seryoso at agad namang natahimik si Mua. Sinubukan ni Mujin na baguhin ang usapan at nagtanong ito patungkol sa kalagayan ng mga underworlders sa pawang. Ayon sa kanya, mukhang maayos naman daw ang mga ito. Sinabi ni Mui na ang beggar sect na daw ang bahala roon at hindi na nila kailangang mag-alala pa. Tuloy pa nito, sinabi niya na ang tunay nilang problema ay ang kanilang mentalidad at kailangan pa daw nilang palakasin ito.
Idinagdag niya na tataasan pa daw nito ang hirap ng kanilang pagsasanay. Napailing si Mujin dahil hindi niya napalitan ang usapan. Alam nilang mahihirapan na naman sila sa gagawin ni Mui. Biglang sinabi ni Mua na namimiss niya si Yungyung. Napalingon naman si Mui at tinanong kung sino daw itong Yungyung. Ipinaliwanag ni Mua kung sino ito at kung ano ang sinabi ng bata na gusto nitong maging mandirigma tulad niya. Sumagot si Mui na ngayon lang daw siya nag-alala para sa kinabukasan ng isang bata. Nagulat si Mua at magsasalita sana, pero pinatahimik siya ni Mui. Sinabi nito na nakarating na sila sa Weien. Natuwa si Mua at tumingin agad sa bayan. Napanatag naman si Mui dahil umabot sila bago lumubog ang araw. Sinabi ni Mujin na ang sangay ng Mount Hua doon ay tinatawag na Fresh Flower Sect at nagpasya si Mui na doon sila kakain. Masaya si Mua pero pinaalala ni Mui ang sinabi niya kanina patungkol sa bilis ng lakad. Napatahimik na nga lang si Mua at nagpatuloy na lang ito sa paglalakad. Lumipat ang eksena kung saan ay may isang batang binubugbog ang isa pang bata sa mga palumpong. Tinulungan siya ng kanyang mga kasama upang hindi ito makatakbo. Sinuntok niya ang puting buhok na bata sa tiyan at naghanda pang sumuntok ulit ngunit, bago tumama ang suntok, ay may pumihil sa kanyang kamay. Nagulat ang bata nang makita si Mui na hamarang sa kanya. Nakita rin niya ang ibang mga disipulo sa likod nito at agad niyang naunawaan kung sino sila. Sinabi ni Mui na ang suntok niya ay maaaring makapatay ng batang walang kaalaman sa martial arts. Sa malamig at seryosong tono, binalaan niya ang bata na maging maingat sa paggamit ng kanyang lakas. Tinitigan ng batang lalaki si Mui matapos marinig ang sinabi nito. Napansin agad ni Mui ang kaiabangan sa mga mata ng bata. Naunawaan niyang ang ugali nito ay malamang galing sa impluwensya ng mga magulang. Hindi man niya kasalanan kung bakit siya ganoon ngunit hindi daw ito kaaya-ayang tingnan. Patuloy pa rin siyang tinitigan ng bata. Dahil dito, ay medyo nenas si Mui. Sinabi niya na kung patuloy itong titingin ng ganoon kahit alam nitong siya ang may mali, ay maaari itong masampal sa mukha. Idinagdag pa niya na bilang miyembro ng isang orthodox sect, dapat ay naturuan ito ng tamang asal. Bago pa makagawa ng anumang hakbang si Mui, ay marahang hinawakan ng isa pang bata ang kanyang damit. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin nito, kaya binitiwan niya ang mayabang na bata. Pinayuhan niya ang grupo na umalis na habang maaga pa, kung ayaw nilang mapahamak. Umalis ang mga ito. Pagkatapos, ay magalang na yumuko ang batang tumulong at nagpakilala bilang si Lim Sona ng Fresh Flower Sect. Nagpasalamat ito kay Mui. Nagpakilala rin si Mui bilang isang second-generation disciple. Lumapit si Mua at tinanong si Sona kung ayos lang daw ba ito. Sumagot naman ito na ayos lang daw siya. Tinanong ni Mui kung sino ang batang iyon. Ipinaliwanag ni Sona na iyon si Gasein, ang young master ng Great Truth Sect at ang iba naman daw ay mga estudyante roon. Nagtanong si Mua kung bakit siya inaapi ng mga ito. Ayon kay Sona, matagal nang hindi maganda ang relasyon ng kanilang sekta at ng Great Truth Sect. Kamakailan, ay nalaman ng mga ito na mas mahina daw ang kanilang grupo kaya dahil dito, nagsimula silang mangapi. Napansin ni Mui na ang batang pinaka-agresibo kanina ang leader ng grupo. Tinanong ni Mujin kung alam ba ito ng kanilang sect leader. Sumagot si Sona na oo, dati raw siyang lumalaban at minsan ay napapatumba pa ang mga ito. Ngunit nang makialam ang kanilang sect leader, hindi naging maayos ang usapan kaya pinanigan ng Great Truth Sect ang kanilang mga estudyante at ibinintang pa kay Sona ang problema. Dahil ayaw ng kanilang leader ng mas malaking alitan, pinili nitong umatras. Naunawaan ni Mui ang kanilang sitwasyon. Kung lalaban ang Fresh Flower Sect, malaki ang posibilidad na matalo sila. Tinanong niya si Sona kung pinipili na lamang nilang iwasan ang anumang dahilan para lumala ang sitwasyon, at doon niya naintindihan kung bakit siya pinigilan kanina. Ayaw ni Sona na mauwi yun sa mas malaking problema. Kinumpirma iyon ni Sona, hindi makapaniwala si Mua na ang isang outer sect nila ay nakakaranas ng ganitong traito. Ipinaliwanag ni Mui na ito ang dahilan kung bakit sila ipinadala, upang tingnan ang kalagayan ng mga outer sects. Pagdating nila sa loob ng sekta, napansin nilang nakatingin sa kanila ang mga disipulo. Naalala ni Mui na ang main sect ay may pulang plum blossom, habang ang outer sect ay may puti. Laking gulat niya nang makita na puro puting plum blossom ang suot ng lahat. Lumapit ang isang lalaki at nagsabing hinihintay niya sila,
Nagpakilala si Muwi at nagpasalamat sa pagtanggap nito. Nagpakilala rin ang lalaki bilang si Lim Mogok, ang sect leader ng Fresh Flower Sect. Pinanggit ni Mogok ang balitang pinabagsak nila ang Brutal Blood Faction sa loob lang ng isang gabi. Nilinaw ni Muwi na pinalalaki lamang ng tsismis ang nangyari, at hindi daw yun natapos sa isang gabi. Para kay Mogok, sapat na ang katotohanang nagawa nila iyon sa maikling panahon lamang. Inanyayahan sila ni Mogok na pumasok. Habang umiinom ng tsaa, napansin ni Muwi na kakaiba ang amoy nito. Sinabi ni Mogok na hindi ito kasing ganda ng tsaa ng Mount Hua, ngunit hindi niya pa rin nakakalimutan ang lasa nito. Inalok sila ni Mogok na magpahinga muna, pero tumanggi si Muwi. Ipinaliwanag niyang ipinadala sila upang tumulong, kaya mas mabuting diretsuhin na nila ang usapan. Tinanong niya ang kalagayan ng kanilang sekta. Inamin ni Mogok na nahihirapan sila at ipinaliwanag niyang mula nang mangyari ang Shani Massacre, ay naging mas agresibo ang Great Truth Sect. Madalas silang hadlangan at pinuprovoke nito. Alam ni Mogok na inaapi ang kanyang anak, at nahihirapan daw siya rito. Gusto man niyang gumanti, ngunit alam niyang iyon ang gusto ng kalaban, ang magkaroon ng dahilan para sakupin sila. Inamin niya na pakiramdam niya ay bigo siya bilang ama at leader. Tinanong ni Mujin kung bakit hindi siya humingi ng tulong sa Mount Hua. Sumagot si Mogok na ayaw niyang dumagdag sa problema ng main sect, at naghihintay lamang siya ng tamang panahon. Sinabi ni Mogok na natutuwa siya sa pagdating nila at naniniwala siyang makakatulong ang presensya nila upang matakot ang Great Truth Sect. Pero sinabi ni Muwi na hindi siya naniniwala rito. Sumang-ayon naman si Mujin sa sinabi ni Muwi. Ipinaliwanag ni Muwi na kung talagang naniniwala si Mogok sa kanila, ay hindi sana ganoon ang naging reaksyon nito kanina. Sinubukan itong itanggi ni Mogok, pero malinaw na napansin ni Muwi ang kanyang pag-aalinlangan. Inanyayahan sila ni Mogok sa hapunan, pero tumanggi naman si Muwi. Sinabi niyang hindi tama na tumanggap sila ng kahit ano kung wala pa silang naitutulong. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Muwi, nagtaka din si Mua at hindi nito inaasahan ang ganitong asal mula sa kanyang senior. Naalala niya kung paano ito dati, direkta at minsan ay marahas. Napaisip si Mua kung ito pa rin daw ba ang Muwi na kilala niya, o may nagbago na. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel.